Ang krisis sa mataas na pamunuan ng Iran ay pumasok lang sa panibagong yugto ng matinding pagkaapurahan. May mga impormasyong kumakalat sa likod ng mga eksena na nagpapahiwatig ng posibleng biglaang pagbibitiw sa mataas na pamunuan ng Iran at ang posibilidad na ito ay tinatrato na bilang isang senyales ng pagkataranta sa loob ng rehimen. Si Mohammad Bagher Ghalibaf, ang presidente ng parlamento ng Iran at pangunahing personalidad sa mga kamakailang pag-uusap sa Washington, ay bigla umanong bumitiw sa pamumuno ng negosasyon. Sumabog ang balitang ito sa mga balita nitong Sabado, ika-25 ng Abril 2026 sa gitna ng lalong lumalalang hidwaan sa loob ng bansa sa pagitan ng mga diplomat, mga pragmatikong politiko at ng revolusyonaryong gwardiya. Ikukuwento ko sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated. Mga impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita, sa pamantayan ng kredibilidad. Si Mohammad Bagher Ghalibaf ay isa sa mga pinakamakapangyarihang personalidad sa sistemang Iranian. Siya ay presidente ng parlamento mula 2020, dating general ng revolusyonaryong gwardiya, dating hepe ng pambansang pulisya, dating komandante ng Air Force ng gwardiya at dating alkalde ng Tehran sa loob ng 12 taon. Dahil dito, hindi lang siya karaniwang politiko, kinakatawan niyang ugnayan ng sibilyang kapangyarihan, militar at seguridad ng rehimen. Sa kasalukuyan, ang malakas na espekulasyon ay si Ghalibaf ay iniwan na ang tungkulin bilang leader ng Iranianong kuponan sa negosasyon sa Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi siya nagbitiw bilang presidente ng parlamento, kundi sa sensitibong posisyon bilang pinuno o pangunahing kinatawang politikal sa mga usapang pinamamagitan ng Pakistan. Mabigat ang posibleng pag-alis na ito dahil siya ay tinuturing na mataas na antas na katuwang sa mga negosasyon. At ang kanyang pagkawala sa mga bagong pag-uusap sa Islamabad ay binanggit bilang senyales ng pagbaba ng antas ng diplomasya at ng alitan sa loob ng Tehran. Ayon sa Iran International, iniulat ng ahensyang Tasnim na konektado sa revolusyonaryong gwardiya na si Abbas Araghchi ay walang direktang negosasyon sa Estados Unidos sa kanyang iskedyon sa Islamabad, na lalo pang nagpapalabo kung sino talaga ang namumuno sa posisyon ng Iran. Ang pinakasensitibong bahagi ay ang dahilan ng sitwasyong ito. Pinakamalakas na espekulasyon na iinis ang mga komandante ng revolusyonaryong gwardiya kay Ghalibaf dahil sinubukan niyang isama ang usaping nuklear sa pag-uusap sa Washington. Para sa ilang paksyon ng rehimen, ang diskusyon sa nuklear na programa ay maaaring simula ng napagkasunduang paglabas. Para sa mga matitigas ang paninindigan, tunog pagsuko ito. Kapag ang isang makapangyarihang bansang napapalibutan ay nagkakagulo sa loob kung ano ang maaari o hindi maaring ilatag sa mesa, malinaw na senyales ito na ang panlabas na presyon ay sumisira sa kanilang estruktura. Dahil dito, naging malakas na babala ang biglaang pagbibitiw ni Ghalibaf. Mahalaga siya, may impluwensyang politikal, makasaysayang koneksyon sa seguridad at kayang makipag-usap sa iba't ibang paksyon ng kapangyarihan sa Iran. Kung ang tao may ganitong katanghian ay inaalis sa negosasyon, ibig sabihin nais ng revolusyonaryong gwardiya na silang direktang kontrol sa mga hangganan ng kasunduan. Hindi na lang ang kalihim ng ugnayang panlabas ang nagsasalita. Hindi na lang ang presidente ang nagsisikap bumili ng oras. Gusto ng gwardiya na sila ang magpasya kung anong tatanggapin o tatanggihan ng Iran at kung sino ang pwedeng magsalita para sa rehimen. Samantala, si Abbas Araghchi ay pumunta sa Islamabad kasama ang maliit na delegasyon. Pampubliko, inilarawan ang biyahe bilang serye ng konsultasyon sa mga opisyal ng Pakistan at pagbisita rin sa Muscat, Oman at Moscow, Russia. Ipinapakita ng timing ng biyahe na lampas ito sa karaniwang diplomatikong agenda. Mahigpit ang seguridad sa Islamabad. May mga lugar na isinara at may inaasahang panibagong serye ng mga pag-uusap. Iniulat ng Reuters na wala pang konkretong palatandaan ng direktang pagkikita ng Estados Unidos at Iran sa kabisera ng Pakistan. Sinabi rin ng Central Command na 34 na barko ang muling inilipat ng ruta sa reyon at nagpapatuloy pa rin ang blokeyo sa mga barkong papasok o palabas ng mga pantalan ng Iran. Direktang apektado ang Tehran dahil nahahadlangan ang normal na daloy ng langis, kaya nagiging sandatang pang-ekonomiya at psikolohikal ang blokeyo. Pinipigan nito ang pondo ng rehimen at ipinapakita sa mga kaalyado sa revolusyonaryong gwardiya ang tumataas na halaga ng paglaban. Sinusubok ang tumugon ang rehimen sa pagsabing kaya pa rin nilang kontrolin ang kipot ng Hormuz pero delikado na rin ito.
Kapag binabanggit ng mga opisyal ng Iran ang pagbubukas ng kipot at tinututulan nito ng revolusyonaryong gwardiya sa publiko, lumalabas ang pagkakabahabahagi. Sinisikap ng diplomatiko na gawing normal ang sitwasyon para hindi mabahala ang merkado at mapanatili ang espasyo para sa negosasyon, habang nais ng militar ipakitang sila ang may kontrol sa daanan. Mapaminsala ang ganitong banggaan ng mga mensahe dahil nakikita ng mundo na ibang sinasabi ng gobyerno at ng mga kumander. Lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon ang kalagayan ng kataas-taasang pinuno. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon, si Mojtaba Khamenei ay nananatiling malayo sa publiko, napapaligiran ng mga doktor at ng isang limitadong grupo ng mga tagapayo. Ayon sa ulat na ginamit bilang batayan para sa linyang ito, siya raw ay nagtamo ng malubang pinsala, may napakaliit na akses at umaasa sa isang maliit na grupo sa loob para gumawa ng mga desisyon. Hindi lang pisikal na kalagayan ang mahalaga, kundi pati imaheng pampolitika. Ang isang pinakamataas na pinuno na hindi nagpapakita ay nagbibigay ng impresyon ng isang kapangyarihang nakatago, mahina at umaasa sa iba. Sa mga saradong rehimen, halos kasing halaga ng aktual na kontrol ang pagmumukhang may kontrol. Kapag nawala ang pinuno, kumakalat ang chismis. Kapag lumalaganap ang chismis, sinusubukang punan ng mga komandante ang puwang, kaya nagmumukhang maliit ang mga sibilyang politiko. Yan mismo ang tila nangyayari ngayon. Ang revolusyonaryong guwardiya ay hindi lang natatanggol sa rehimen. Inilalagay din nito ang sarili bilang tagapagpasya sa kaligtasan ng rehimen. Dahil dito, ang pagpasok ng mga matitigas ang paninindigan sa pangkat ng negosasyon ay nakakabahala para sa anumang kasunduan. Kung mga mas radikal ang mamuno, maaring palabas na lang ang negosasyon. Maaring gamitin nila ang pag-uusap para magpalipas oras, humingi ng pagluwag ng mga sanksyon, panatilihin ang nuclear program at mapanatili ang kahit kaunting impluensya sa Hormuz. Malabong pumayag sila sa malaking konsesyon nang hindi muna sinusubukan kung hanggang saan handa ang Estados Unidos. Ang Washington, batay sa laki ng puwersang pandagat na ipinadala, ay tila handang maghintay at mahigpit ang kontrol sa pagharang. Hindi pabor sa Iran ang oras. Habang tumatagal ang pagharang, nagkakaproblema na sa pag-iimbak ng naipit na langis. Hindi pwedeng patayin ang mga lumang larangan ng langis nang hindi nanganganib mawalan ng kapasidad. Kung huminto ang produksyon, malaking puhunan at oras ang kailangan para muling paganahin ito. Kapag nagpatuloy at hindi na ilabas ang langis, mapupuno ang mga tangke. Isa itong patibong sa ekonomiya. At kapag napasok na ekonomiya ang patibong, nadadamay din ang politika. Umasa sa pera ang revolusyonaryong guwardiya. Kailangan nilang bayaran ng mga sundalo, panatilihin ng mga milisya, suportahan ng mga regional na network, pundohan ng mga kaalyadong grupo at tiyakin ang panloob na kontrol. Mahalaga ang langis sa mekanismong ito. Kung walang kita, kailangan mamili ng prioridad ang rehimen, panunupil, suporta sa kaalyado o pag-aangkat. Poprotektahan ba nila ang palitan ng pera? Bibili ba sila ng katapatan? Bawat desisyon ay nagbubukas ng bitak, kaya sensitibo ang pressure mula sa Amerika. Ang pagbibitib ni Galibaf ay naging simbolo ng mas malaking issue. Hindi lang basta pag-alis ng isang tao, kundi larawan ng rehimen na nawawalan ng pagkakaisa sa pinakamasamang posibleng panahon. Mukhang alam ni Trump at grupo niya ang sitwasyong ito. Ayon sa Axios at iba pang ulat, ang pagpapadala kina Steve Witkoff at Jared Kushner sa Pakistan ay pagtatangkang buhayin ng diplomasya. Ngunit isa rin itong pampulitikang pagsubok. Sa huli, simple lang. Isang mataas na opisyal ng rehimen ang biglang umurong sa unahan ng negosasyon. Pinalawak ng revolusyonaryong gwardiya ang impluensya nila. Nagmadali ang kalihim ng ugnayang palabas ng Iran sa mga tagapamagitan. At pinanatili ng Estados Unidos ang pambihirang pressure ng hukbong dagat. I-like ang video, mag-subscribe, at sa uli, silipin ang mga komento para mas maging aktibo sa Milson Alves News Community.